Sa previous episode, si Vil ay isang estudyante sa isang prestihiyosong paaralan kung saan ito ay paaralan ng mga mago. Lahat ng mga estudyante dito ay may kakayahan sa mahika maliban na lamang kay Vil na tanging espada lamang ang alam niya. Nakakaranas si Vil ng mga pambubuli dala na rin sa wala siyang kakayahan sa mahika, subalit isang araw ang isa sa kanyang mga bully ay nakarinig na pupunta si Vil sa dungeon para patayin ang isang halimaw at makakuha ng credit. Dahil sa ayaw niyang manatili si Vil sa paaralan ay gumawa siya ng hakbang at maunahan ito. Pumasok sila sa dungeon kasama ang kasamahan niya para patayin ang halimaw, kaso sa kasamaang palad ay mabilis lamang silang tinalo nito at buti na lang ay dumating si Vil sa mismong lugar at niligtas ang bully. Doon ay sinampal siya ng katotohanan dahil sa nakita niya mismo kung gaano kalakas si Vil. At sa pagpapatuloy, ang halimaw na kanilang hinarap sa ikasampung palapag ay biglang lumitaw at wala ng paraan para makatakas ngayon, kaya't kailangan ng grupo na harapin ito ng direkta o umatras palalo sa dungeon at matapos maglabas si Duke ng isang energy blast na muntik na silang mapatay, naging malinaw ang desisyon na wala silang kakayahan na labanan ang halimaw. Sinabihan ni Vil ang lahat na umatras papunta sa lagusan sa likuran nila, ngunit naiwan si Wiggle upang mapigilan si Duke at nagsimulang mag-cast si Wiggle ng kanyang illusion magic at lumikha ng isang napakalawak na pader ng mga ugat upang harangan si Duke, subalit wala itong epekto dahil winasak lang ito ni Duke gamit ang kanyang brute strength. Ngayon ay napakalapit na ni Wiggle sa halimaw kaya kinailangan ni Vil na tumakbo na para madala siya palayo, bago siya tamaan ng isang blast na magwawasak sa kanya at sa pagkakataong iyon, nagdulot ng pagbagsak ng mga bato ang pagsabog na humiwalay kay Duke mula kina Vil at sa iba pa. Ligtas na sila pansamantala kaya't tinanong ni Colette kung anong klaseng halimaw iyon at bakit napakalakas. Sinabi ni Vil na minsan niyang nabasa ito sa aklatan ng akademya, ito ay isang masamang Grand Duke at bahagi ng mas mataas na uri ng demonyo na karaniwang matatagpuan sa ika-25 palapag. Kaya't bakit naririto ito ngayon at naisip ni Hana na maaaring kagagawan ito ng mga masasamang salamangkero na kanilang nakaharap kanina, ngunit mas malaki ang problema nila ngayon dahil maaaring nakatakas sila kay Duke sa ngayon, ngunit siguradong hinahanap sila nito at inutusan pa nito ang lahat ng demon-type monsters sa palapag na iyon na hanapin ang grupo. Napakababa ng tsansa nilang makalabas ng nabubuhay, si Julius ay nagsisimula ng matakot dahil ayaw niyang mamatay doon sa dungeon. Si Hana naman ay sinisisi ang sarili dahil sa pagkakasadlak nila sa desperado na sitwasyon at hindi lamang sila sugatan at pagod, kundi limitado pa ang kanilang mga supply kaya't tama lang na matakot si Julius. Biglang nagsalita si Vil at sinabi sa lahat na nais niyang lumaban dahil wala silang ibang pagpipilian kung gusto nilang mabuhay, kaya nilang sakupin ang ilang teritoryo ng mga demonyo kaso halos imposible ang makatakas sa normal na paraan. Subalit kapag natalo ang pinuno ng mga demonyo ay mawawalan ng organisasyon ang mga ito at magkakaroon sila ng tsansa na makatakas. Para kay Julius ang plano ni Vil ay masyadong mapanganib dahil hindi siya naniniwalang kaya nilang talunin si Duke ng sila lang, pero sabi ni Vil na mayroon siyang plano at hindi niya pipilitin ang sinuman kung ayaw nilang sumali, at ipinahayag ni Julius ang kanyang pagkadismaya dahil ayaw niyang sumunod sa mga utos ni Vil. Pero sinabi ni Wiggle na magtitiwala siya sa plano ni Vil at pumayag din sina Colette at Shian dahil alam nilang may alam si Vil pagdating sa mga dungeon, kahit na ayaw pa rin ni Shian kay Vil ay humarap si Vil kay Hana at alam niyang wala itong buong tiwala sa kanya. Kaso nagsalita si Wiggle at ipinahayag na natutunan niyang pahalagahan ang mga kakayahan ni Vil, kaya gusto niyang magtiwala si Hana sa pagpapasya ni Vil at sumang-ayon si Hana at sinabi kay Vil na pagkakatiwalaan niya ito ng buo. Ngayon si Vil na ang leader ng grupo at susunod sila sa lahat ng utos niya, si Julius gayunpaman ay hindi masaya sa ideyang si Vil ang mamumuno dahil sa tingin niya, hindi nila kaya ang laban sa pagsunod lamang kay Vil. Pumayag naman si Vil at upang magtagumpay ang plano ay kailangan niya ng tulong ni Julius bilang isang ice mage, siya lamang ang may kakayahang gayahin ang magic ni Elfie kaya't nais ni Vil na turuan siya ng isang lihim na teknik ni Elfie para magawa ang plano. Makalipas ang kaunting oras ay makikita natin si Vil na tumatakbo sa dungeon upang akitin si Duke. Nang makalapit na si Duke ay nagsimulang mag-cast ng spell si Julius mula sa itaas at agad na naglabas ng isang malakas na blast si Duke upang patayin siya, ngunit ito pala ay isang clone lamang. Maraming mga clones ang patuloy na nagkakast ng spell ni Julius at ito ang sinasabi ni Vil na lihim na teknik ni Elfie at karaniwan na kapag naantala ang incantation ng isang spell,
kailangan itong simulan muli ngunit kapag ang isa sa mga clones ay nawasak habang nagkakast, ang isa pang clone ay pwedeng ipagpatuloy ang incantation. Sa ganitong paraan ay magkakaroon sila ng sapat na oras upang mag-cast ng isang advanced spell na normal na imposibleng matapos. Nagagawa ito ni Julius ngayon ngunit sobrang hirap ang pagpapanatili ng mga clones kaya naiinis siya na siya ang napunta sa pinakamahirap na trabaho. Nang maubos na ang mga clones ay lumabas si Julius mula sa hideout upang tapusin ang kanyang spell. Sinabihan ni Vil ang iba na gawin ang lahat upang pabagalin si Duke para matapos ni Julius ang kanyang spell at sina Colette, Will at Shian ay nagbitaw ng mga spell kay Duke kaso wala itong epekto. Sinabi ni Vil na hindi masisira ang mga pakpak ni Duke, ngunit kailangan pa rin nilang pabagalin ito kaya tumakbo si Vil at sinubukan na hiwain ang isa sa mga pakpak ng halimaw, na ipatumba niya ito ng kaunti kaso nabitawan din siya kaagad at hindi kayang sirain ng kanilang magic o pisikal na atake si Duke subalit ayos lang iyon, dahil kailangan lang nila itong ma-distract hanggang matapos ni Julius ang kanyang spell. Nagpatuloy si Vil at ang iba pang miyembro ng grupo sa pagtutulungan upang pabagalin si Duke. Sa huli ay natapos ni Julius ang kanyang spell at nagpakawala ng malalaking icicle bombardment kay Duke. Pagod na pagod si Julius at kahit nagamit na niya ang kanyang ultimate spell ay nasugatan lamang niya si Duke. Inasahan na ito ni Vil dahil sa napakalakas talaga ng halimaw subalit kahit nakaligtas si Duke, sapat na ang pinsalang natamo nito upang maging mahina sa close quarters attack ni Hana at nasa kanya na ang susunod na hakbang. Si Hana ay mabilis na gumalaw sa paligid ng silid at nagawa niyang makalapit kay Duke. Ngunit nang subukan na niyang bigyan ito ng huling hampas ay natamaan siya ng isang barrier. Ito ay isang automatikong depensa at marahil inilagay ni Duke sa tulong ng mga masasamang salamangkero. Sa kasamaang palad ang kaunting pagkaantala na iyon ay nagdulot ng pagkawala ng pagkakataon ni Hana kaya't nakabawi si Duke. Si Vil ay napilitang tumakbo upang mailigtas si Hana at hindi niya magawang takasan ang lahat ng blasts, kaya tinawag niya si Kiki upang maglagay ng shield para protektahan silang dalawa at sa kasamaang palad, nawasak ang gloves ni Vil at muntik na siyang tamaan ng isa pang blast. Samantala sina Warner at Edward ay papunta pa rin sa ika-11 palapag upang iligtas ang mga estudyante, ngunit hindi makapaniwala si Warner sa kanyang nakikita at hindi niya maintindihan kung bakit naroon ang isang Grand Duke sa palapag na iyon. Wala pa namang magawa sina Warner at Edward hanggang makarating sila kaya't kailangan nilang umasa na kayang magtagal ng mga estudyante hanggang sa dumating sila. Matapos tamaan si Vil ay ginamit ni Wiggle ang kanyang magic upang mailigtas siya at si Hana. Agad na nagtungo ang grupo upang tingnan ang kalagayan nila. Sinabi ni Hana na maayos siya kaso lang ay si Vil ang tumanggap ng halos lahat ng atake, kaya mas nag-aalala siya para rito at halatang naalog si Vil at hindi lang dahil sa pinsala, kundi dahil din sa pagkawasak ng goggles na ibinigay sa kanya ni Elfie. Dahan-dahan na nakakalagpas si Duke mula sa yelo ni Julius kaya't iminungkahi ni Shian na maghanda na sila ulit para sa isa pang atake. Ngunit sinabi ni Hana na kailangan nilang tumakas at gusto niyang dalhin ng grupo si Vil at umalis habang siya ang magpapaiwan para harangin ang halimaw hanggat kaya niya. Maaaring hindi niya mapatagal ng husto ang oras pero handa siyang isakripisyo ang sarili kung ito'y makakatulong sa iba na makaligtas at sinubukan siyang pigilan ni Colette, ngunit sinabi ni Hana na kasalanan niya dahil hindi niya natapos si Duke kaya't kailangan niyang bumawi. Lumapit si Wiggle at nagsabing lalaban din siya dahil bukod kay Hana ay si Vil ang tanging tao na tunay niyang iginagalang kaya't gusto rin niyang protektahan ito. Magkasama nilang hinarap ang Duke at habang si Hana ay muling naghanap ng pagkakataong makalapit, ginamit ni Wiggle ang kanyang magic upang itali ang Duke at pilitin na ilantad ang kanyang core. Naghahanda na si Hana para sa huling hampas, ngunit nakatakas si Duke at inihagis siya palayo at ang eksenang iyon kung saan madaling napagtagumpayan ni Duke sina Hana at Wiggle, ay lalong nagbigay takot sa pakiramdam ng kawalang pag-asa ni Shian. Natatakot siyang gumalaw at iniisip na tiyak na mamamatay sina Hana at Wiggle sa kamay ng halimaw. Ang tanging naiisip niyang gawin ay tumakbo at iwan sila sa kanilang kapalaran at habang sinusubukan niyang pangatwiranan ito sa kanyang isipan, biglang sumingit si Vil na kasalukuyang nakakaramdam ng panic attack. Dahil wala na ang kanyang goggles ay sobrang natatakot siya na hindi niya mapigilan na manginig kaya't hiniling niyang suntukin siya ni Shian at nagalit si Shian nang makita si Vil na nanginginig sa takot. Si Vil ang nagbigay ng pag-asa sa koponan at nagpasimuno ng laban sa Grand Duke, ngunit ngayon siya ay nanginginig sa takot. Sinimulan ni Shian na bugbugin si Vil at sinisisi ito sa lahat ng nangyari,
hinayaan lang ni Vil ang mga suntok sa kalaunan at bumalik ang kanyang composure at nagpasalamat kay Xian dahil nakagalaw na siya ulit. Nalito si Xian nang makitang nakangiti si Vil kahit ilang sandali lang ang nakaraan ay takot na takot siya. Kinuha ni Vil ang kanyang espada at hiniling kay Colette na bantayan si Kiki habang wala siya. Hindi maintindihan ni Xian kung paano nalampasan ni Vil ang takot ng ganoon kabilis. Ngunit sinabi ni Colette na natatakot pa rin si Vil at nilalabanan lang niya ito sa kabila ng kanyang takot at gaya ng palagi niyang ginagawa, hindi ito pinaniwalaan ni Xian dahil hindi niya kailanman nakita si Vil na natatakot. Pero wala siyang ideya kung ano ang pakiramdam ng lumaban gamit ang espada at bilang isang mage, makakapanira ka ng kalaban mula sa malayo ngunit kapag gumagamit ka ng espada, inilalagay mo ang iyong katawan sa panganib laban sa kalaban na mas malakas at mas malaki kaysa kay Vil. Sino ba ang hindi matatakot sa ganoong sitwasyon kaso para kay Vil ay mas malaki ang takot niya sa pagtakas o pagkatalo, at sa pagkawala ng mga taong mahalaga sa kanya kaya't patuloy siyang lumalaban at sinabi ni Colette kay Xian na sasama siya kay Vil sa labanan, at si Xian ay naiinis sa sarili dahil sa pag-iisip na iwanan ang iba. Samantala ay patuloy ang halimaw sa pag-atake kay Vil at habang sinusubukang mag-isip ng estratehiya si Vil para talunin si Duque, napagtanto niyang halos hindi mapasok ang depensa nito at dahil sa bilis ng halimaw ay mahirap makagawa ng malinis na atake. Ang kanilang pinakamahusay na pagkakataon para matalo ito ay kung maputol nila ang mga pakpak ni Duque. Nagbitaw si Colette ng mga bato upang magulo si Duque at dahil hindi na kayang lumaban ni Hana at Wiggle, si Vil at si Kit na lang ang may kakayahang bumuo ng plano para pabagsakin ito. Nang magsimulang mag-charge si Duque ng sunod-sunod na atake ay naghanda si Vil na harapin ito ng harapan, dahil wala si Kiki sa tabi niya ay isang direktang tama mula kay Duque ay magiging mortal, ngunit dahil nakita na niya ang atake na ito noon ay nagawa niyang maiwasan ang lahat ng blast. Sa oras na mawala ang alikabok ay nasa ere na si Vil at papalapit na kay Duque at alam ni Colette ang sinusubukan ni Vil gawin, kaya ibinuhos niya ang lahat ng lakas niya para makalikha ng pinakamalakas na espada para kay Vil. Sa tulong ng espadang ito ay nasira ni Vil ang isa sa mga pakpak ni Duque. Ngayon ay hindi na makakadepensa si Duque kaya't kailangan na lang nilang magtama ng kritikal na atake. Sa kabutihang palad ay naroon si Shen upang gawin ito at sumakay siya sa kanyang guardian bilang panggulo habang nag-chant ng isang advanced spell. Nang makalapit na siya, pinakawalan niya ang Inferno spell mula sa sobrang lapit. Ngunit kahit na ito ay hindi pa rin sapat upang tapusin si Duque at kung hindi sapat ang kapangyarihan ng wand o espada upang patayin ang halimaw, nawawalan na ng ideya si Vil kung ano pa ang dapat gawin. Biglang isang piraso ng yelo ang bumagsak mula sa kisame at nakita nila na nagmula ito kay Roasty. Hindi alam ni Vil na naroon si Roasty ngunit umaasa siyang magpapaalala ito sa kanya at sa sandaling iyon ay may flashback si Vil ng isang babae na may hawak na sanggol na Vil. At umaasa itong balang araw magagawa ni Vil na pag-isahin ang wand at espada. Biglang nagkaroon ng ideya si Vil at agad niyang sinunggaban ang kanyang espada habang hinihiling kay Shen na bitawan ang magic sa kanya. Walang pag-alinlangan na sinunod ni Shen ang sinabi ni Vil at pinagsama ni Vil ang magic ni Shen sa kanyang espada at naramdaman niyang dumadaloy ang higit na kapangyarihan kaysa dati sa kanyang katawan. Sa lakas na iyon ay nagawa niyang hatiin sa gitna ang Grand Duque. Kaso dito muna matatapos ang ating recap, salamat sa inyong panonood hanggang sa muli.